po. Ang title po ng mensahe ng Panginoon sa gabi ito is The Greatest Passion, tapos may dalawang tuldok, Lazarus of Another Lazarus. So alam ko po sa ating mga pastor is, kung nanood po tayo ng ating live worship last time is, alam niyo po yung mensahe ni Tatay last time about sa Lazarus sa ating mga buhay. And ito po, paulit-ulit po siyang pumapasok sa aking isipan last time. Sabi ko, Lord, bakit? Tapos parang, ito ba Lord yung gagawin kong mensahe? And di ko alam Lord kung paano ko siya gagawin. And nitong nakaraan po, habang gumagawa ko ng news ni Miss Curie, about po kasi yun sa isang evangelist na kumbaga yung kanyang mission, meron po kasi siyang mission na kung saan yung mga mission niya is marami na pong nagawa na parang yung goal niya is to counter lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. And since nagagawa po ako ng news ni Miss Curie, naghanap po ako ng mga supporting videos. And then, nakita ko po yun ay yung kay Tim Tebow po na ano siya. Kilala po siya sa sport and isa din po siyang mga ngaral ng salita ng Panginoon. And nung nag-download po ako, dinownload ko lang po siya. And then nakalimutan ko po siya i-pause. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po siyang nag-play. And parang habang nag-edit po ako, doon na po yung tenga ko po, doon na po siya nakafocus doon sa preaching ni Tim Tebow na ayun po, habang nagsasalita siya, nangangaral siya doon sa lugar na yun is umiiyak na po pala ako. So, salamat po sa Panginoon dahil siya po ang nabigay ng kapahayagan na to, na ang title nga po is The Greatest Passion. And yung pangalawang part is Lazarus of Another Lazarus. So, ito pong salitang passion. Pag-usapan po natin yung unang, yung salitang passion. Alam naman po natin na kung ano po yung salitang passion. Pero nga po tayong term na sinasabi, I am passionate in doing this thing. I am passionate to do this, to do that, for a cause. Kasi meron kang dahilan kaya mo siya ginagawa. Pero maraming beses din po sa buhay natin, anong parang, dito sa preaching niya po is yung na-quote po agad yung attention ko dun sa question niya na, what will be the greatest passion of our lives? Tapos parang sobrang nag-guilty po ako kasi parang, ano na ba yung nagawa mo, PJ, para sa Lord? Nasaan ka ba? Tama ba yung nilalakaran mo? Are you still on the right path na kung saan ginugugol mo yung passion mo? Kasi nung ditong mga nakaraang araw ko parang nakalimutan ko po talaga kung ano yung passion. Kasi marami mga bagay na pwede tayong maging passionate eh. Yung trabaho natin, yung hobbies natin, yung mga hilig natin gawin, even yung mga desires na meron tayo sa aming mga puso. Pero yung question niya dun is, ayun sinabi niya dun is it wrong to be passionate about something? Sabi niya, no, it's not wrong. But it will become wrong if it is more than being passionate with the Lord. Eh parang sobrang natamaan po ako nun kasi yung opposite po kasi ng passion is parang apathetic. Pag sinabi natin apathetic is parang wala kang interest, hindi mo siya ginagawa, parang wala kang pakialam. O yan po yung pinakatamang term, wala kang pakialam. And itong mga nakaraang araw, parang ayun po talaga yung nararamdaman ko, parang wala po akong interest ano ba mga bagay, ayoko nang gawin to, Lord, ayoko na. Pero pinaalala ko sa akin ng Panginoon yung salitang passion. Kasi kung anin po natin yung salitang passion, kaya nga po di ba meron tayong passion of Christ, na sobrang kung iisipin natin yung salitang passion doon, sobrang babaw lang nung pagtingin natin or ng iba, na parang, passion of Christ, na matay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para ibigay ang kanyang buhay sa ating para sa kanyang mga anak. And yung bigat po pala nun is iba. Kasi pag salitang passion po pala sa Latin is equivalent siya sa salitang suffer. Na parang pag passionate kasi isang bagay, gagawin mo yung best mo, bibigay mo lahat para dito, para magawa mo siya, even if it costs your life. And parang, ayun nga po, yung question na parang, what have you done so far for the Lord? Are you still pursuing the right passion? So parang, ito pong mensahe ng Lord is sobrang laki po nung impact niya sa buhay ng bawat isang king, sa buhay ko po nung natanggap ko po ito sa Panginoon. Na dito mga nakarang araw, I've lost the passion. And yes, I am suffering something, pero I am suffering because of something na hindi naman siya para sa Lord.
na parang sobrang busy mo kasi sa ibang bagay, na nakalimutan mo na yung first love mo na dapat siya pala yung una na maging passionate ka sa ginagawa mo para sa Kanya. So, ito pong mensahe ng Panginoon is magpapaalala po sa atin na what is the greatest passion in our lives. And meron po yung kinalaman sa ating mga buhay being the Lazarus of another Lazarus. So meron po tayong mga punto dito sa mensahe ng Panginoon, 3 punto, na meron po siyang acronym na runner. Mamaya po malalaman natin kung ano yung runner. So, too often, we are passionate with some things more than Christ. That we forgot what we are doing. Is it still glorifying God? Is your passion still centered to God? Is it still centered to Christ? So, ang una po nating punto dito is, will you run the race? Will you run the race? So alam naman po natin, sabi nga po dito sa salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 9 verses 26 to 27. Sabi po dito, I do not run aimlessly. Doon po sa ibang version, I do not know about you, but I'm running hard for the finish line. Dito sa version po mismo dito sa ating Bible na meron po tayo. So I do not run aimlessly, I do not box as one, beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So, itong salita po ng Panginoon na to, sobrang guilty po talaga ako dito na I am no longer running the race. Hindi na pala ako tumatakbo kasi wala na yung passion. Wala na yung interest. Kumbaga, nanatili ka na lang doon. Parang yung, ayun nga po sa mensahe ni Bishop last time, di ba, na parang sobrang hinubaran po ako ng, binalatan po ako ng buhay doon na parang yung sabi, you wicked man and slothful. Lord. Yung parang, I was so busy. Busy, yung salitang busy, marami kang pinagkakaabalahan. I was so busy. Pero alam niyo po ba yung concept ng busy ka pero tamad ka? In a sense na, busy ka kasi sa ibang bagay and naging tamad ka na dun sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Akala mo busy ka, pero tamad ka pala, nagiging tamad ka sa harapan ng Panginoon. So, sobrang bigat po ng impact na to, na parang sabi dito, instead of walking, ask yourself, are you still willing to run the race? Willing ka pa ba na tumakbo sa takbuhin na patakbuhan sa iyo ng Panginoon? Na ito din po is parang yung confirmation sa akin dito ng Panginoon is during that time po kasi na parang nawawalan pa ako ng pag-asa, parang gusto ko na lang i-isolate yung sarili ko, ayoko makipag-usap, and ayun po. Kaso biglang may mga nagme-message po sa akin na may mga problema, Lord. Yung alam niyo po yun yung pinakamahirap, yung hindi ka okay pero kailangan mo mag-encourage ng iba. Na parang, So, parang, ayun po yung paalala sa akin ng Panginoon na paano mo mai-encourage yung iba kung hindi ka okay, kailangan mong maging okay. Kailangan mong bumalik dun sa passion mo in order for you to, parang yung passion na yun, na para sa Panginoon is kumbaga ma-reach out, ma-extend mo dun sa ibang tao, na paano mo i-encourage yung iba, yung sarili mo nga, hindi mo alam kung paano mo i-encourage, hindi mo ma-encourage yung sarili mo. So, parang, sobrang bigat po nito na, parang, ang sabi nga ng Panginoon is, ay sabi dito ni Apostle Pablo, I do not run aimlessly. Ano ba yung takbo natin? Parang wala lang? Or tumatakbo nga ba talaga tayo? Na parang, alam naman po natin, di ba, parang kapag yung salitang takbo, iba po siya sa salitang lakad. Kasi pag lakad ka, parang chill lang siya, kalmado lang. Pero yung run, parang iba yung adrenaline rush. Parang yung, sabi doon ni Tim Bello is, running na with a sense of urgency. Pag sinabi natin urgency, kasi you are running out of time. Yung mga nakaraang araw na parang, ayun nga po, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pinalala sa akin ng Panginoon, parang pinakita niya sa akin yung mga tao sa paligid ko. Gagamitin kita para dito sa mga tao to. Bakit ka susuko? Bakit ka titigil? Bakit hindi ka natatakbo? Gagamitin pa nga kita. And alam naman po natin,
sa mga nangyayari sa ating paligid, we are really running out of time. So meron dito mga question na parang, how do you live your life like you are running out of time? Kasi nandito mga nakarang araw, parang ako po personally, parang naging masyadong complacent, parang pabaya. In term na po, pabaya. Naging pabaya po ako sa kung ano yung pinapalakaran ng Panginoon. And ito po yung pinaalala niya sa akin na, when you run the race, you should have the sense of urgency. Are you willing to passionately run like you are running out of time? Wala ka ng oras. PJ, yung pamilya mo, hindi mo alam. Bukas makalawa, baka wala na. Tapos hindi mo pa din nasishare, hindi mo pa din sila nadadala sa Panginoon. PJ, magsistop ka ba? Will you stop running the race when I'm not yet done? So kung anong nais kong ipagawa sa'yo, we are running out of time, DJ. Kailangan mo tumayo dyan. Doon ka, bumalik ka, magsimba ka. Gumawa ka sa gawain ng Panginoon, sa gawain na pinapagawa ko sa'yo. So, how do we live our life? Like we are running out of time. Do you fight for others? Kasi kailangan natin lumaban para mapaglaban natin yung pamilya natin, yung mga tao sa paligid natin. Kagaya, medyo connected din po dun sa mandato ng Panginoon, di ba? Being a sabihin sa akin ni Bishop last time, yung profitable servant. Paano ka magiging profitable servant kung hindi ka naman tumatakbo like you are running out of time? Wala nang oras. Ang dami na nangyayari sa mundo na ninanakaw na ni Satanas yung katotohanan sa maraming tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, and yet you are still here sitting doing nothing, BJ. So, how will you fight for others? If you're not running the race passionately like you are running out of time? Do you share with the lost like you are running out of time? Hahayaan mo ba na yung pamilya mo, yung kaibigan mo, hindi nila makilala yung Panginoon hanggang sa mawala na sila ng hininga? Hahayaan mo ba na patuloy silang mabulag sa katotohanan na patuloy na tinatakpan ng kaaway sa mundo ito? Kasi nitong nakaraang araw, kahapon lang din po, parang na-meet ko po yung isang kaibigan ko na parang ayun po, nag-usap kami nag-share siya ng mga problema niya. High school friend ko po siya, and matagal po kami hindi nagkita, so sobrang dami po nangyari sa buhay niya na parang na-realize ko, ay, DJ, itong taong to, pwede mong sharean yan. Pwede mong sharean yan, taong yan. Kasi yung kung naghihirap ka man ngayon, mapalad ka pa din na kasi meron kang ako, kilala mo ko, pero yung kaibigan mo na yan, hindi niya ako kilala. And gagamitin kita para makilala ka niya. Ay, makilala niya ako. So, do we share the gospel of the Lord Jesus Christ, the hope that we have received, like we are running out of time? Pag-usapan po natin yung kay Lazarus at saka yung Lazarus, being Lazarus of another Lazarus. Alam naman po natin kung napakinggan po natin yung mensahe ni Tatay last time sa live worship, yung meron tayong mga Lazarus sa buhay natin. Pero yung parang pinatanggap po sa Panginoon dun is, there are so many Lazarus sa ating mga buhay, pero ikaw, you were once a Lazarus as well. Marumi, namatay. Alam naman po natin kung ano meron dun sa John 11, di ba po, yung sa buhay ni Lazarus. So namatay siya, and Jesus wept. Umiyak ang Panginoon. And sabi dun, look how much He loved Lazarus. Sabi dun sa verse na yun sa John 11:35 to 36. John 11:35, Jesus wept. Umiyak ang Panginoon nung namatay si Lazarus. And then, dun sa pangalawa, sa verse 36, sabi dito, parang see how much He loved Lazarus. Pinaalala sa akin ng Panginoon na, BJ, naaalala mo ba na you were once Lazarus? Katulad ka ni Lazarus dati, patay ka, pero binuhay kita dahil mahal kita.
Yung ginawa ko sa krus, hindi lang yun para umupo ka lang dyan. Yung ginawa ko sa krus, namatay ako, kundi para mabuhay ka at yung buhay mo ay alay mo para sa akin. Di ba po nabanggit din po yun sa 2 Corinthians 5, verse 15. And He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him. Tapos yung realization ko, BJ, are you living for Him? Or you're living for the things that you want to do? At ang Lord yung kumikilos. So parang sobrang laking sampal po sa akin na sobrang daming mong pagkukulang sa Panginoon. Ang daming pang bagay na hindi mo pa nagagawa sa Panginoon, pero susuko ka na. Ayaw mo nang magpatuloy. So, are we willing to run the race with the sense of urgency? Na merong passion. Pag sinabing passion, you are willing to suffer. Kagaya ng ginawa ng Panginoon na para sa ating mga kasalanan, He is willing enough to suffer. Passionately namatay siya sa krus ng Kalbaryo para yung buhay niya ay alay niya para tayo mismo magkaroon din ng buhay. Maligtas tayo sa ating mga kasalanan. And BJ, sa atin, sa bawat isa, ginawa niya yung para din tayo at pinili niya upang gamitin niya, upang ipahayag yun, na tayo na who were once the Lazarus who were dead but risen because of the love of Christ, because of the passion of Christ who died for us, we will also reach out the Lazarus around us. Kasi marami pang mga Lazarus sa ating mga buhay na kailangan makakilala sa ating Diyos na buhay. So the question is, are you willing to run the race or will you run the race? So yung dun sa runner po natin, yung term, yung salita is run. Will you run the race? Ayan. Sabi din po dito sa kabila po pala yun. Ayan. So sa atin po pangalawang punto is, will we endure? Will we endure? The next is endure. So, sa ating paglilingkod po sa Panginoon, alam po natin na hindi po siya madali. Even sa akin po sa mga panahon na to, sa season ko po ngayon, sobrang nahihirapan po ako. Pero pinalala sa akin ng Panginoon na yung mga tao, yung mga character sa Bible, hindi rin naman naging madali yung mga paglilingkod nila sa Panginoon. Marami silang pinagdaanan. Marami silang naranasan para sa Panginoon. Na kung totoo sa inyo, pinagdadaanan mo, BJ, pinagdadaanan natin, wala pa doon sa pinagdaanan nila. Kagaya nga po, di ba dun sa, yung nasa 2 Corinthians 11:18-28, na kumbaga tayo sa ating mga buhay, konting ganto, konting ganyan, nagre-reklamo na tayo, which is sobrang guilty ko po nitong mga nakaraan na puro na lang ko, Lord, ayoko na. Lord, pagod na ako. Lord, ayoko na. We keep on complaining about what we are suffering for something that isn't even for Christ. Nagsasuffer ka dun sa mga bagay na naging mas passionate ka kasi more than being passionate with what the Lord wants you to do. Did you even suffer enough for the love of Christ? Kagaya ng binanggit dun sa talata mo kanina. For the love of Christ. Ginagawa, yung sinabi ni Apostle Pablo doon, for the love of Christ. Pag sinabi for the love of Christ, yung passion na pinakita ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na He endured the cross. He endured the cross para lang tayo ay maligtas. He endured all of those things para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ikaw, konting ganito, konting problema, konting sitwasyon, nagre-reklamo ka na, sobrang guilty po. Nagre-reklamo ka na parang minsan sabihin mo pa, ang dami ko ng pinagdaanan, ganyan. Pero parang din sa atin dito din sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 11:28. Parang yung, wait, bubuksan po natin. 2 Corinthians chapter 11, verse. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care 2 Corinthians 11:18 po.
Seeing that many glory after the flesh, I will glory also. Yamang maraming nagmamapuri ayon sa laman, ako naman nagmamapuri. Minsan yung mga bagay na ginagawa natin sa mga buhay, parang yung mga problema natin, ay napagtagumpayan ko yun, without even giving the credits to the Lord. Next po. For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise. Sapagkat pinagtitiisan ninyo na may kasayahan ang mga mangmang palibhasa'y marurunong kayo. Next po. Sapagkat inyong pinagtitiisan ng sino man kung kayo inaalipin, kung kayo sinasakmal, kung kayo binibihag, kung siya'y magpapalalo, kung kayo sinasampal sa mukha. Wait na po, puntahan po natin yung isang pinaka-verse dyan. 2 Corinthians 11:30. If I must needs glory, I will glory of the things which concerns my infirmities. Kung kinakailangan magmapuri ako, ay magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. So maraming beses sa ating mga buhay, puro tayo reklamo, puro tayo complain. Ang dami kong pinagdadaanan, mas malaki, mas madami kong pinagdadaanan sa'yo. Pero parang sobrang laking sampal po dito yung sinabi ni Pablo. Na alam ko mga kung babasahin mo natin yung mga susunod na verse dyan, nilatag lahat ni Pablo, lahat ng pinagdaanan niya na kung i-imagine mo ay wala pa pala ako sa kaligtingan ng pinagdaanan ni Pablo. Hinagupit, binilanggo, naranasan niya yung hirap at pagod, gutom. Tayo po ba nakakaranas po ba tayo ng gutom? Hindi na. Noon, pero ngayon hindi na. Salamat sa Diyos. Yung gutom, uhaw, tapos araw-araw siya. Parang, sabi dito yun sa pinakalas na verse na nabanggit na doon, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. At the end of that, kaya niya pinagdaanan yun para sa lahat ng mga iglesia dahil siya'y binigyan ng mandato ng Panginoon upang ipahayag, ipakita, maging ihemplo dun sa mga tao na yun na He endured all of those things for the love of Christ. 2 Corinthians, yung kanina sa salita ng Panginoon, for the love of Christ. Because of the passion na nasa imahe ng Panginoon, yung passion na pinakita niya, the Lord suffered, endured the cross, kagaya ni Apostle Pablo, na tayo sobrang dami nating reklamo, pero yung Panginoon, nagreklamo ba siya sa cross ng Kalbaryo? Hindi siya nagreklamo. Pero tayo, sobrang dami nating reklamo sa ating mga buhay, aminan man po natin sa hindi. Pero ngayon, wala na pong magreklamo sa Panginoon. Ayun. So, will we endure? Will we endure? Or are we willing to endure? So, alam naman po natin na mahirap. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 13:7. 1 Corinthians 13:7. Bear it, love, meron po yan ulit. Love, bear it, all things. Sa kabila pong version, love, bear it, all things. Believe it, all things. Hope it, all things. Endure it, all things. So pag sinabi natin passion, equivalent to suffer, equivalent to the love of Christ, you endure all things. Pero tayo, konting kibot, nagre-reklamo tayo. BJ, konting kibot, ayaw mo na. Konting kibot, gusto mo nang sumuko. Pero sabi dito ng Panginoon, because of the passion that Christ demonstrated to all of us, you should endure all things. So the challenge is, as you run the race, next step is, are you willing to endure? Sobrang bigat po. Sobrang bigat. Alaman po natin kung ano yung salitang endurance. Pero sabi po dito ng Panginoon, Hebrews 12:2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang Panginoon mismo pinakita niya kung paano siya nagtiis. Paano niya tiniis, niyurakan siya, dinuraan, sinampal, hinampas, nagpinuhat na yung pagkabigat-bigat na cross para sa ating lahat. Pero tayo, hindi naman sobrang bigat. Or minsan kasi parang nilalagay din sa ating isipan ni Satanas na hindi mo kaya yan, sobrang bigat yan.
Pero salamat sa Panginoon because He endured all things. He set an examples for us to endure. Endured all things. And sa atin pong pangatlong punto sa runner, run, next, endure, will we remember? Will we remember? Na minsan sa dami ng sitwasyon sa ating mga buhay, sa sobrang kaliwat kanan na nangyayari sa ating paligid, kung ano mga negatibong bagay na, ayan, may bagyo, kung ano mayroong mga krimen, korupsyon, o kung ano pa mga bagay na pakanan ng kaaway. Even yung mga sa sarili nating mga battles na, kumbaga, nangihina tayo. And we tend to forget instead of remembering. Na on those times pala na nangihina ka na, on those times na akala mo hindi ka worth it, wala ka ng pakinabang, you need to remember what the Lord did for you. You need to remember that God did so many things na kung babasahin po natin yung nasa John 21:25, parang in-explain po doon na Jesus did so many things. Marami siyang ginawa. Pwede po ba? Ayun, sabi dito, and there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written, everyone, I suppose that even the word itself could not contain the books that should be written. Amen. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa sa Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Sobrang dami ng ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Na imbis na ang alalahanin natin is yung mga problema, yung mga pangangailangan natin is, you need to remember what Jesus did, that He can do more than you can imagine. Kagaya ng sinabi dyan, kung isusulat lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat na ng libro, kulang pa, baka maubusan ng papel, ng ink, o kung ano man ng printer, o kaya lahat ng publishing ng mga libro is mas mapuno na, kulangin ng materyales, kasi sobrang dami ng ginawa ng Panginoon, that when we face hardships, when we face frustrations, when we face disappointment, when we face weaknesses, we need to remember the cross. You need to look back at the cross which I failed to do po. Ito mga nakaraang linggo. Ito mga nakalipas na araw sa aking buhay. And praise God, dahil siya po yung patuloy nagpapaalala sa akin na we need to remember. We need to remember, and kung dudugtungan natin yan, and do not forget. Kasi minsan po tayo may pagkaulyanin po tayo, nakakalimutan natin. Na kapag nasa sitwasyon ka na wala na, nakalimutan mo na naman na may Diyos. Pag nasa sitwasyon ka na wala na, nakalimutan mo na naman lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Na sobrang guilty po ako personally nitong mga nakaraan na linggo. So, we need to remember that Jesus died for us because He knows you are worth it. You are worth it. Alam mo ba kung bakit ako worth it? Alam mo ba kung bakit ka worth it? Majo-justify ba natin? Yes. Because He endured. He is willing to die for us. Willing siya na mamatay para sa akin because He believed that you are worth it. Kaya nandito ako, nandito ka, nandito tayong lahat. So, in those times na hindi natin alam na kung ano yung gagawin natin, we need to remember the cross. Na isa tayo dun sa mga himala ng Panginoon. Kumbaga, miracle baby tayo ng Panginoon. Na isa tayo sa pinili niya. We are one of whom He spared sa kamatayan. And we tend to easily forget. But tonight, the Lord wants to remind us, will you remember? Kung dudugtungan natin and not forget. So sa runner dito, alam naman po natin, marami tayong pinagdadaanan sa ating takbuhin as we run the race. Maraming mga sitwasyon, maraming mga pagsubok. But sabi dito sa Hebrews chapter 2, dito pang babalikan natin yung Hebrews 12:2, looking for Jesus is the key. Because He is the greatest passion. Yung sa title po natin, He is the exact example of passion. Na kung gagamitin natin yung konsepto ng mundo sa passion,
is yung parang nagpapagal ka lang, pumapasok ka sa trabaho, nagpupursige ka para makakuha ka ng salary. But the word passion when it comes to Christ goes beyond that. Sobrang lalim, sobrang bigat. So sa mga pagkakataon na hindi natin maintindihan, kumbaga, tayo nahihirapan, we are enduring so many things sa mga seasons sa ating mga buhay. Let us have the key, which is to look at Jesus, just like what it says in Hebrews 12:2, who is the ultimate image or example of the greatest passion. He did that for all of us because He chose us as the miracle babies to be miracles as well sa buhay ng bawat isa as Lazarus of another Lazarus. So we need to remember what He did, what He promised, who He is, who we are in front of Him for the love of Christ. Palaging babalik for the love of Christ. So do we ever remind ourselves, eto na, kung ipapasok po natin yun sa Lazarus of another Lazarus, paano natin mapapaalalahanan yung mga tao sa ating paligid kung tayo mismo nakakalimot? Do we ever remind ourselves? Do we ever remind each other? Paano mo mapaalalahanan yung kasama mo sa bahay kung ikaw mismo nakalimutan mo na kung anong ginawa ng Panginoon para sa'yo? So you gotta remind yourself so that you could remind others for the love of Christ, for the greatest passion, who is Christ, which is Christ, to become another Lazarus, to become a Lazarus who was once dead, raised to reach out another Lazarus or other Lazarus in our lives. So yung ating pong paalala dito is, as we run the race, kumbaga yung pinapaalala ko din po dito sa aking sarili is yung bukod po dun sa aking life verse to Philippians 1:6 na nakalimutan ko, pinaalala sa akin ng Panginoon ngayon, is yung another verse na which is Matthew 25:21. Yung nasa mensahe ng Panginoon na, actually ginawan po namin yung mensahe ng kanta last time na, well done, my good and faithful servant. BJ, nakalimutan mo yung desire mo to hear those words from the Lord. Wala ka pa nga sa kalahating tumitigil ka na. Wala ka pa nga sa kalahating, wala ka pa din ginagawa. So, long to hear, don't you long to hear Him say, well done, my good and faithful servant. And alam naman po natin, sabi din sa kanyang salita na, those who endure until the end will be saved. Kung hindi ka mag-i-endure, kung ngayon pa lang susubok ka na, titigil ka na, paano na lang yung kasama, paano ka na lang? Paano na lang yung pamilya mo? Paano na lang yung mga tao sa paligid mo? Paano na lang yung plano ng Panginoon para sa'yo? So yung ating pong conclusion dito is, you need to runner. Always remember, runner. Run, next, endure, and remember. Run the race, endure, remember, centered in the passion of Christ, for the love of Christ, so that we could be the Lazarus who was once dead and raised, so we could help another Lazarus for the love of Christ. Ay lamang po isang pagpalang gabi po sa Christ.